Naniniwala ba kayo na ang labis na kayabangan ay siyang maglalagay sa hindi ka nais-nais na sitwasyon kung saan maging ang buhay natin ay pwedeng maging kapalit? Samahan niyo kung pakinggan at basahin ang sulat na ipinadala sa atin. Ang kwento na babasahin ko ay galing sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cesar. Nangyari ito sa lugar ng Cadio, Panitan, Capiz. Taong 1962 nang mangyari ito. Nang panahon na ito, si Cesar ay isang panganay sa 3 magkakapatid. Nasa edad 18 naman ito. Mas ninais ni Cesar na tumulong sa kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Silverio. Hindi naman kasi ito nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Tanging ika-4 na baitang lamang ang inabot nito sa elementarya. Kaya mas ninais niyang tumulong na lang sa kanyang ama na noon naman ay tanging pangongopra lamang ang ikinabubuhay. Isang umaga noon, maaga namang nagising si Cesar, maging ang ama nito. Bukod kasi sa pagkukopra, ay pumapasok itong si Cesar sa isang ulingan tuwing hapon na pagmamay-ari naman ng isang pamilyang may kaya sa kanilang lugar. Matapos ngang mag-umagahan nila Cesar, ay agad itong nagtungo sa likod upang kunin ang mga tubo na nakasalansan. Yun kasi ang gagamitin nila sa pagkuha ng kopra para ikalang sa magkabila ang balikat. Nang maayos na ni Cesar ang mga iyon, ay agad naman itong sumenya sa kanyang ama na ayos na. Matapos nga iyon, ay agad namang naglakad ang mag-ama patungo sa taas ng bundok. Aabuti naman ng 1 oras o kulang 2 oras ang lalakarin nila. Tandaan nyo na, papunta pa lamang iyon. Hindi kasi uso ang mga sasakyang panlupa ng mga panahon na iyon. Wala ring maayos na daanan mula roon. Tanging mabato, at kung uulan naman, ay halos magputik ang daanan nila. Napakadelikado naman noon para sa mag-ama. Ngunit para kay Cesar, ay baliwala iyon sa kanyang ama. Minsan kasi ay nagkakarga si Silverio ng halos 30 kilos na niyog sa balikat nito ng 1 buhatan lamang. Naniniwala kasi itong si Cesar na buhay ang mga medalyon na suot ng kanyang ama at maging ang mga mutya ay alam rin to. Minsan na kasing nakita ni Cesar ang kanyang ama na nag-aalay ng mga buhay na salita sa mga tangan-tangan nitong medalyon. Ngunit hindi naman ipinaalam ni Cesar na alam niya iyon sa kanyang ama. Pasado 10:00 na ng umaga nang marating nila ang lugar kung saan sila hahango ng mga niyog. Sandaling nagpahinga muna ang mag-ama. Maalinsangan naman ang panahon ng mga oras na iyon. Napagtanto naman nila na tila nagbabadya ang isang malakas na ulan. Kaya naman minadali lamang nila Cesar ang pag-angkat ng mga niyog.
ilang sandali pa ay napunan na nila ang kailangan nilang bilang ng niyog na iaangkat nila sa pamilihang bayan. Nang mga oras na iyon ay agad namang bumuhos bigla ang malakas na ulan. Nang tagpong iyon ay napagpasyahan naman nila Cesar ang sumilong muna sa isang puno ng nara. Wala naman silang dalang kahit anong panangga sa ulan. Tanging mga sako-sakong niyog lamang iyon. Habang hinihintay nila ang pagtila ng ulan, nag-usap naman ang mag-ama sa kung ano ang plano nitong si Cesar. Pupunta ka pa ba mamaya kay Manuel? Sambit nito. Sumagot naman itong si Cesar na pagka-uwi nila ay dediretso na ito sa bahay ng matanda upang mag-angkat naman ng uling. Nang marinig naman iyon ni Silverio, ay nagwika lamang ito kay Cesar ng isang paalala. Sige anak, ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka sa mga desisyon na gagawin mo. Alam mo naman ang usap-usapan, di ba? Na may lahi ng aswang ang angkan nila Manuel. Sa panahon ngayon, mabuti nang nag-iingat ka sa bawat kilos o desisyon mo. Mahabang paglalahad ni Silverio kay Cesar habang ito ay nakatingin sa kanyang palad. Tay, gusto ko sanang mas maging maayos ang pamumuhay natin nila inay. Pati yung dalawang kapatid ko. Gusto kong bigyan kayo ng magandang buhay. Bilang panganay niyong anak, gusto ko syempre maranasan niyo ang kasarapan ng buhay dito sa lupa. Wika ni Cesar sa kanyang ama. Nang marinig iyon ni Silverio, ay tanging pagyakap lamang ang ginawa nito. Nagsabi rin ito na sa mga susunod na araw o linggo ay may ituturo at ibibigay itong mahalagang bagay kay Cesar. Tanging yun lamang daw ang maipamamana niya sa kanya na hindi matutumbasan ng kahit anong materyal o halaga sa mundong ibabaw. Ngumiti naman itong si Cesar nang may saya sa kanyang mga mata. Nang tumila na ang ulan, ay agad naman silang nagpasya na bumaba na ng bundok. Habang binabagtas nila ang maputik na kalsada, ay nakikita naman ni Cesar na tila walang epekto sa kanyang ama ang mga bato at putik sa daan. Maliksi at mabilis itong naglalakad sa matarik na pababa kahit bitbit nila ang napakaraming niyog na nakakalang sa kanyang balikat. Ni hindi man lang makitaan ni Cesar ng pagod ang mukha ng kanyang ama. Dahil doon ay mas lalong hinangaan niya iyon sapagkat kahit sa ganong estado kasi ng kanilang pamumuhay ay patuloy itong nagsusumikap para mabigyan sila ng mailalapag sa hapagkainan nilang pamilya. Maya-maya pa ay lumipas ang halos isang oras. Narating na nga nila ang kanilang tahanan. Agad namang isinalansan ni Cesar ang ilang niyog na gagamitin ng kanyang ina sa pagluluto nito upang magbenta sa bayan. Si Silverio naman ay agaran ring nag-ayos upang dalhin ang inangkat nilang produkto upang maging pera na ito.
Nasa 2:00 na kasi ng hapon iyon. Agad namang nagmadali itong si Cesar upang magtungo sa tahanan ni Mang Manuel. Nang makapagpaalam na nga itong si Cesar, ay agad na itong mabilis na pumaroon sa gawaan ng uling ni Mang Manuel. Makalipas ang halos 15 minutos na paglalakad, ay narating na nga nito ang paggawaan ng uling ng matanda. Tumambad naman doon kay Cesar ang iilang manggagawa na abala sa pagtiktik ng kahoy na sinunog upang maging uling. Nang makita niya iyon, ay dali-dali naman itong nagtungo sa kanyang pwesto. Siya kasi ang tagasalansan ng mga uling sa sako bago ito ihatid sa pwesto ng mga mamimili sa karatig na yon. Alam naman noon ni Cesar na iligal ang ginagawang pagbutol ng mga puno sa kabundukan ng pamilya ni Manuel. Hindi niya naman iyon iniintindi. Gawa ng doon rin ito kumukuha ng konting salapi na pangtustos niya sa baon ng nakababata niyang mga kapatid. Habang nagsasalansan nga itong si Cesar, ay nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang paligid. Tila may nakatitig sa kanya. At nang lumingon nga ito, ay nakita niya noon itong si Mang Manuel na nasa likuran niya at pinapanood lamang siya sa kanyang ginagawa. Habang nagwiwika ito sa kanya ng, "O Cesar, medyo nahuli ka ata. Akala ko di ka napapasok." Wika noon kay Cesar. Pasensya na ho, Mang Manuel. Kanina kasi habang nag-aangkat kami ni Ama, inabot kami ng malakas na ulan. Nagpatila naman kami kaya medyo natagalan ako sa pagpunta rito. Wika ni Cesar sa matanda. Ganun ba? O siya Cesar, tapusin mo na agad yan upang may bigay ko sa iyong sahod mo ngayong araw. Wika ng matanda habang marahang tumatalikod sa kanya. Isang matamis naman ang nabuo sa mukha ni Cesar ng oras na iyon. Alam niya kasing makakabili na naman siya ng uulamin nilang masarap. At may baon ang kanyang kapatid ng ilang araw. Ilang oras pa ang lumipas. Nang matapos ang kanyang trabaho, ay agad namang dumiretso itong si Cesar sa tahanan ni Mang Manuel. Paglapit niya sa tarangkahan ng bahay ng matanda, ay tumambad sa kanya ang di kaaya-ayang amoy. Animoy parang nabubulok iyon na karne ng kung anong hayop sa matagal na panahon. Laking pagtataka naman ni Cesar dahil hindi naman iyon ang unang beses niyang magtungo sa bahay ng matanda upang kumuha ng kanyang sahod. Kakatok na sana itong si Cesar sa pintuan. Ngunit laking gulat niya. Bukod kasi kay Mang Manuel, ay may ibang tao sa loob ng tahanan nito. Pagtitig naman sa kanya nito ay nakaramdam siya ng takot at parang kuryente na gumapang mula sa kanyang ulo hanggang paa, kaya't hindi na ito nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Noong makita raw ni Cesar kasi iyon, ay halos pulang-pula ang mata nito sa hapong iyon. Tila gigil itong nakatitig ng malalim kay Cesar
At sa pakiwari niya noong hapon na iyon ay ang una nilang pagkikita. Ilang segundo pa ay bigla namang pumagitna itong si Manong Manuel. At pagbalik ng titig ni Cesar sa nilalang ay tila normal na ang mga mata nito. Nakangiti sa kanyang nangungusap. Hindi naman maipaliwanag ni Cesar ang kanyang nakita kung namalikmata lang ba siya o ano. Ang inisip niya na lamang noon ay marahil dala lamang iyon ng kanyang pagod. "Oh Cesar, ikaw pala. Mabuti naman at tapos ka na. O ito, tanggapin mo ito. Ito ang salaping kinita mo ngayong araw. Pinasobrahan ko na rin yan para kahit papano meron kang maitabi sa sarili mo." Wika noon ng matanda kay Cesar habang iniaabot ang isang supot na may pera na kanyang pinagtrabahuan ng araw na iyon. Pagkakuha naman ni Cesar ay doon na siya nagpaalam. Bibili pa kasi ito ng kakainin nila sa hapunang iyon. At ilang minuto na lang ay didilim na sa paligid. Madalang rin kasi magpagabi itong si Cesar dahil walang ilaw na gagabay sa daang kanyang tinatahak. Tanging liwanag ng kalangitan lamang ang kanyang nagiging gabay ng panahong iyon. Mabilis na ngang humango itong si Cesar. Tinahak na niya ang daan upang makahabol pa ng kahit tuyo na isda lamang sa talipapa. Nang makarating ito, sakto namang nagliligpit na ang tindahan. Agad itong nagwika sa tindera na bibili ito ng tuyo. Nang makuha na niya ang tuyo, dali-dali naman umuwi itong si Cesar. Habang naglalakad itong si Cesar, ay muling pumasok sa kanya ang bisita na matandang si Mang Manuel. Tila palaisipan sa kanya kung saan iyon nakatira. Iniisip niya sa kanyang memorya ngunit di niya talaga matandaan kung nakita niya na iyon sa kanilang lugar. Nang makarating nga ito sa bahay nila, ay agad niya namang iniabot ang dalang tuyo sa kanyang ina upang lutuin iyon at may kainin sila sa hapunan. Ilang sandali pa nga ay nakakain na silang mag-anak. Pansin naman ng ama ni Cesar na tila malalim ang kanyang iniisip noong mga panahong iyon. Lumabas kasi itong si Cesar sa bakuran nila upang makalanghap ng sariwang hangin. Agad namang lumapit noon ang kanyang ama habang nagwiwika sa kanya ng, "O anak, kamusta naging araw mo? Pasensya ka na nga pala kung dinaranas mong ganitong klaseng hirap. Alam ko sa edad mo dapat wala ka dito. Nasa paaralan ka sana." Wika noon ni Silverio kay Cesar. "Ayos lang ako, tay. Di naman yun ang iniisip ko. Ang iniisip ko ang bisita na inabutan ko kanina kay Mang Manuel." Wika ni Cesar noon sa kanyang ama. Sumagot naman ito ng, "Bisita? Bakit? Anong meron sa bisita nila Manuel?" Tanong ng ama ni Cesar. Parang kakaiba kasi tay. Saka yung presensya niya tay. Unang tingin ko nga nagbabaga pa yung mata nun at malalim ang tingin sa akin. Saka tay, iba yung amoy kanina sa bahay nila Mang Manuel. Amoy nabubulok na karne pero
agad rin namang nawala. Wika ni Cesar sa kanyang ama. Nang marinig iyon ni Silverio, ay pansin ni Cesar na biglang nag-iba ang timbre ng mukha nito. At may iniabot na isang telang pula na kung sasalatin mo ay tila may laman na kung ano sa loob. Sinabi naman ng tatay ni Cesar na itabi lamang iyon dahil sa mga susunod na araw o linggo ay may gagawin silang mahalagang bagay. Wala namang naisagot si Cesar sa sinabi ng kanyang ama at agaran niyang itinago sa bulsa ang kung anong bagay na mula rito. Kinaumagahan, parehas lang rin ang ginawa nilang mag-ama. Umakyat ulit silang dalawa sa bundok upang kumuha sa kabilang parte ng kabundukan. Nang makarating na ang mag-ama, tila napahinto ng bahagya ang ama ni Cesar. Sumenyas naman ito ng magdahan-dahan sila. Sa ilang hakbang na ginawa pa nila, ay tumambad sa kanila ang grupo ni Mang Manuel, kasama ang iilang tauhan nito at traktora na maghahakot sa mga punong pinuputol nito. Agad na umalma naman ang ama ni Cesar. Agad itong nagwika kay Mang Manuel ng, mawalang galang na ho, Ginoong Manuel. Ngunit hindi na ata saklaw ng lupay ninyong teritoryong ito. Batid nyo namang nag-aangkat rin kami ng pangkopras sa lugar na ito. Wika ni Silverio sa matanda. Bakit, Silverio? May mali ba akong ginagawa? Magkagaya lang tayong nakikinabang sa lupay na ito. Sino ka para pagbawalan ako? Anong tingin mo sa iyong sarili? Wika noon ni Manong Manuel habang mariing nakatitig sa mag-ama. Hindi naman sa ganon. Ngunit sana naman palitan nyo ng bagong binhi ang mga punong pinuputol ninyo. Saka kung maaari lamang yung mga punong matatanda na ang putulin ninyo. Sambit ni Silverio sa matanda. Sasabat na sana si Cesar, ngunit laking gulat niya nang humingi pa ng paumanhin ng kanyang ama sa matanda. Tila nagulat ito na bakit iyon pa ang nagbaba ng sarili. Wala naman itong ginagawa na masama sa matanda. Agad na hinila naman si Cesar ng kanyang ama. Batid niya sa mukha nito ang labis na galit. Ngunit noong panahon na iyon ay mas naramdaman niya ang pagkababa ng tingin niya sa kanyang ama. Nang tumalikod kasi sila sa pangkat ni Mang Manuel, ay narinig niya pa itong tumawa at dumura sa lupang kinatatayuan nito. Tila galit lang rin noon ang nararamdaman ni Cesar sa kanyang pakiramdam. Para sa kanya kasi, ay isang insulto iyon sa kanilang pamilya, lalo na't kasama niya ang kanyang ama. Nang makalayo na sila at mapadpad na sila sa kanilang pagkokoprahan, ay nagwika itong si Cesar sa kanyang ama ng, Tay, bakit kayong humingi ng patawad kay Mang Manuel? Kita naman na silang may mali sa ginagawa. Saka hindi ko inaasahan na ganun ang gagawin ninyo. Halos insultuhin nila ang pamilya natin. Wika ni Cesar sa kanyang ama. Alam mo anak, hindi mali ang ginawa ko. Pinakita ko lang sa iyo na hanggat kaya mong magpakumbaba sa isang sitwasyon, kailangan pairalin mo.
Hindi pa pwedeng hahaluan mo ng emosyon ang mga salitang bibitawan mo. Dahil sa maling salita, ay pwedeng may hindi magandang mangyari. Mahabang wika ni Silverio sa kanyang anak. Nang marinig iyon ni Cesar, ay naging tikom lamang ang bibig nito. Wala naman itong ginawa, kundi inumpisa na ang pagkanilang paghango sa niyog na kanilang dadalhin sa baba ng burol. Makailang minuto pa ang lumipas. Tila may hindi magandang nararamdaman ang ama nito. Agad na napatigil sa pagkuha ng mga niyog itong si Silverio. Nang mapansin naman iyon ni Cesar, ay agad naman itong nagtanong kung ano ang problema. Doon ay bigla na lamang hinatak si Cesar ng kanyang ama patungo sa isang katawan ng puno. Doon ay nakita niyang nag-uusal sa bibig ang kanyang ama at agad na umihip ito palibot sa kanilang kinalalagyan. Nang lumipas pa ang ilang sandali, nagwika naman iyon kay Cesar na maging mapagmasid ito. Yung mga tagpong iyon ay umusal na pala ng isang sabulag itong ama ni Cesar. Sa pamamagitan noon ay hindi sila makikita o maaamoy kahit sigbin pa iyon. Hindi naman alam ni Cesar kung ano ang pinaplano ng kanyang ama. Ngunit batid niyang wala man lang makita na bahid ng pangamba sa mukha ng kanyang ama. Tila handa ito sa kung ano ang kahihinatnan ng tagpong iyon. Maya-maya pa nga ay tumambad sa kanila ang isang aso. Pulang-pula ang dalawang mata nito. Walang humpay din iyon sa pag-angil. Animoy isang tigre na nagugutom sa kagubatan. Bigla naman iyong pumirme sa mga sako kung saan nila inilagay ang niyog. Bigla namang nagwika ang ama ni Cesar sa kanya ng, "Huwag kang mabahala, anak. Sa usal na pinakawalan ko ay hindi tayo matutuntun o maaamoy man lang ng mga nilalang na iyan." Wika nito sa kanya. "Ano ba yung mga yan, tay?" Tanong ni Cesar sa kanya. Bukod kasi sa tipikal na aswang lamang ang alam ni Cesar, ay yun lang din ang sandaling nakakita siya ng aso na ganoon ang wangis. Aswang isang iyan. Nahana yan sa gabunan na kayang magpalit ng anyo kahit may araw pa. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa lahing kinabibilangan ko, anak. Paglalahad ni Silverio sa kanyang anak. Nang marinig naman iyon ni Cesar, ay tanging tahimik lamang itong nagmasid sa paligid. Nang ilibot niya ang kanyang mga mata, ay laking gulat niya naman. Dahil ang isa noong aso ay naging 3 na. At meron din doon sa taas na tila isang malaking uwak. Nakatapak lang naman iyon sa mga sanga ng puno. Tila may hinahanap-hanap ito na hindi makita. Sa tagpong iyon ay tila diskumpiyado itong si Cesar sa sabulag na ginawa ng kanyang ama. Maya-maya pa ay nagwika naman ang ama niya na, "Huwag kang kabahan, anak. Ibigay mo ang iyong 100% paniniwala. Lalo na sa ganitong uri ng sitwasyon. Wala tayong ibang kakapitan, kundi ang ating mga sarili lamang."
Wika ni Silverio na noon ay nakahawak sa balikat nitong si Cesar. Patuloy na naghintay si Cesar noon. Wala silang ideya kung hanggang kailan ang mga nilalang na iyon doon sa kanilang kinalalagyan. Patuloy na naghintay naman sila Cesar roon. Wala silang nagawa. Tanging pagdarasal lamang ang nagagawa noon ni Cesar. Wala kasi silang magiging kalaban-laban kung makikipagtagisan sila ng lakas sa mga nilalang. Hindi naman namalayan ni Cesar ang oras ng mga sandaling iyon. Nakatulog na pala siya. At nang magising ito, umaga na. Nakita niya naman ang kanyang ama na nakangisi lamang sa kanya. Maging ang mga sakong may laman ng niyog ay ayos na rin. Tila siya na lang ang hinihintay ng kanyang ama na magising upang muli silang makausad. Tumayo naman ang ama ni Cesar. Laking gulat ito nang kinalong ng ama niya ang lahat ng sako na may laman niyog. Halos 5 sako kasi iyon. At ang bawat sako ay nagtataglay ng 80 kilo bawat isa. Oh, tumayo ka na dyan anak. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bubuhat ng lahat ng ito. Malamang naghihintay ng iyong ina at mga kapatid mo. Wika ng ama nito habang nakatayo, bit-bit ang mga sako. Maraming gustong itanong itong si Cesar sa senaryo nila dahil kung tutuusin ay hindi pang isang normal na tao ang lakas ng kanyang ama ng mga sandaling iyon. Siya nga na batak sa kakahuyan ay nahihirapan na sa isang sako lamang. Nang pagmasda naman ni Cesar ang mukha ng kanyang ama, ay parang wala itong pinapasan na kung anong bagay sa kanyang balikat. Matapos ang pangyayaring iyon, nag-umpisa na itong maglakad pauwi sa kanilang baryo. Halos umabot rin ng mahigit kalahating oras ang binaybay nilang dalawa. Nalaman na lamang ni Cesar na nasa baryo na sila nang matanong nito ang arko na nagsisilbing gabay sa mga pangalan ng sityo na iyon. Tila hingal kabayo itong si Cesar habang ngumingisi naman ang kanyang ama. Nakalong-kalong pa rin ang mga sako ng niyog. Napabilib naman itong si Cesar sa mga nakita niya. Buhat ng tambangan sila ng mga aso kinagabihan. Maging ang lakas ng kanyang ama ay ang siyang nagbukas sa isipan ni Cesar tungkol sa kung anong medalyon o mutya meron ng kanyang ama. Kahit papaano naman kasi ay may alam itong si Cesar sa mga ganoong bagay. Dahil may iilan na rin siyang nakasalamuha na mga magmumutya. Di niya lang natansya na isa pala ang kanyang ama sa mga ito. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang tinatangan ng kanyang ama. Kung ikukumpara kasi iyon sa mga taong dumarayo sa kanila upang mamalimos ng mutya, halos walang-wala ang mga iyon kumpara sa kanyang ama. Hindi nagtagal ay narinig nila Cesar ang lugar sa kanilang sityo kung saan umaangkat na rin iyon sa kanila. Yun lang kasi ang may sasakyang traktora na nagdadala sa bayan ng kanilang mga hinahango. Mabilis rin naman nila itong naibenta. Maya-maya pa,
nang nakuha na nila ang kaukulang bayad sa kanilang inangkat, nagtungo naman agad sila sa maliit na talipapa sa kanilang lugar. Doon ay bumili na sila ng kanilang kailangan at pagkain sa maghapong iyon. Pasado 10:00 na noon ng umaga, patuloy na nga silang naglakad patungo sa kanilang tahanan. Bitbit ang mga pinamiling bagay-bagay. Ngunit laking gulat ni Cesar dahil napansin niya ang patuloy na pag-uusal ng kanyang ama. Minabuti rin ito na dumaan sa mga masukal na kakawyan kaysa sa normal na rutang tinatahak nila. Hindi nga nagtagal ay narating nila ang isang parte ng sitio kung saan malapit roon ang lupain nila Mang Manuel. Paglagpas nila roon ay laking pagtataka naman itong si Cesar dahil bigla ang naragdagan ng bahay roon. Tanda kasi nitong 2 lang ang bahay bukod sa bahay ni Mang Manuel doon. Ngunit nung madaan sila ay naging 5 na iyon. Ang labis na ipinagtataka pa ni Cesar ay meron doon na 2 kalalakihan na naggagapas ng damo sa may bakuran ng bahay ni Mang Manuel. Mas lalo pang nakaramdam ng di kaaya-aya itong si Cesar. Gayon din ang kanyang amang si Silverio. Dahil bigla na lamang silang tinitigan noon ng malalim. Kahit tirik ang araw ng mga oras na iyon, ay kitang-kita nila na namumula ang mga mata ng nilalang na iyon. Alam din ni Silverio na may sabulag sila noon. Ngunit pakiwari niya ay nabasag iyon. Lalo pat ramdam na ramdam rin noon ni Silverio ang matas na uri ng presensya na tinataglay ng mga nilalang. Pakiramdam pa noon ni Silverio ay hindi iyon isang tipikal na aswang na dayo, kundi nahanay ito sa isang maharlikang gabunan. Nabasag naman ang katahimikan ng mag-ama nang biglang lumabas sa tarangkahan si Manong Manuel. Habang ito ay bumubuga ng usok mula sa kanyang sigarilyo. Biglang nalipat sa kanila ang tingin ng matanda. Akmang naghanda naman ng pangdepensa itong ama ni Cesar. Ngunit isang matamis at nakakainsultong ngiti lamang ang isinukli ng matanda sa kanila. Nakahinga naman ng maluwag itong si Cesar nang mapayapang nakalagpas silang mag-ama sa gilid ng bahay ng matanda. Noon nga ay nagmamadali silang naglakad pauwi sa kanilang tahanan. Nang makarating na sila, ay agara naman ang pag-utos ng kanyang ama sa kanya na magmadali at may mga sasabihin siyang mahalagang bagay. Nang makarating na sila sa bakuran, ay naglabas naman ang kanyang ama ng isang patalim na kung iistimahin ay aabot lamang iyon ng 1.5 dangkal. Tila natawa naman itong si Cesar dahil kung titingnan ng balaraw na iyon, tila wala iyong talim, ni makahiwa ng prutas ay hindi kaya ng gamit na iyon. Nang mapansin naman iyon ng kanyang ama, may inusalitong isang salita, sabay wasiwas sa hangin ng balaraw. Pagtingin doon ni Cesar, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Tila ang isang mapurol na gawa sa bato ay naging isang napakatalim na sandata. Ultimo sa paghawi ng hangin
ay naririnig ni Cesar noong iwanasiwas iyon ng kanyang ama. Nagwika naman sa kanya ito ng, "Itong pinagtatawanan mo, Cesar, ay nagmula pa sa mga ninuno ko. Ilang ermitanyo na at agimatero ang nag-aalaga sa balaraw na ito. Panahon na siguro para ikaw na ang magbantay rito." Wika ng ama ni Cesar habang iniaabot sa kanya ang balaraw na iyon. Nang mahawakan nga iyon ni Cesar, ay nagulat ito dahil nabitawan niya ang balaraw na iyon. Kung nagkamali pa siya ng bagsak sa lupa, ay alam niyang tatagos iyon sa kanyang mga paa. Sa pakiwari ni Cesar, ay nasa 5 kilo o higit pa ang bigat noon. Natawa naman ang ama ni Cesar sa nasaksihan nito. Nagwika iyon na purong bato ang balaraw na iyon. Hindi lang isang bato, kundi pinanday iyon gamit ang batong kidlat. Konting kaalaman lang mga kabaryo. Ang batong kidlat kasi ay isang mabisang proteksyon laban sa lahat ng uri ng kapangyarihan ng mga masasamang nilalang, maging ang masamang elemento, masamang espiritu at masamang demonyo. Depensa rin iyon sa lahat ng uri ng bala at kahit ano ang pinakamataas na patalim. Nagbibigay rin ito sa tao na nagtatanga noon ng sobrang taas na kabal at kunat, pisikal at espiritual. Balik tayo sa kwento. Nang malahad nga iyon ng kanyang ama sa kanya, ay pinakuha ulit nito ang balaraw. Halos abutin ng 2 oras ang pagsasanay ni Cesar kung papaano hawakan ang balaraw na iyon ng wasto. Matapos ngang malaman niya ang dasal na pangbuhay, ay mabilis na naman pinakuha ng kanyang ama ang isang pinaka-importanting bagay. Yun ay ang binigay nitong bagay na nababalot ng isang pulang tela. Agad niyang pinabuksan iyon ng kanyang ama at tumambad sa kanya ang isang medalyon na hugis bilog. Inilarawan ito ni Cesar na mayroong nakaukit doon na isang batang Jesus kasama ang kanyang ama at ina. Sa kabilang pisngi naman ng medalyon ay ang 2 anghel na nakaluhod sa magkabilang panig ng Santissimo. Pinaliwanag naman ng ama ni Cesar sa kanya na magkakaroon lamang ng manifestasyon sa ibabaw ng lupa ang isang karunungan kung ito ay balanse at empate. Binubuo ng representasyon ng 2 uri ng kapangyarihan ng medalyon, positibo at negatibo, panglangit at panglupa, init at lamig. Sa harapan ng medalyong iyon ay lumalabas ang panglangit nito. Meron itong banal o lihim na pangalan na hindi na lang natin ilalahad. Sumasagisag iyon bilang poder at ang pondo naman ay ang Santissima Trinidad. Pagdating naman sa ibaba ay ang lihim na ngalan naman ng Sagrada Pamilya na tumutugon sa panawag na Roma. Nang mailahad naman lahat iyon ng ama ni Cesar, ay manghang-mangha ito. Dun nga'y nasagot na ang matagal niyang tanong sa kanyang sarili. Maging ang dasal at orasyon ay pinaaral kay Cesar. Marami pa iyong nakita sa kanyang ama. Maging ang konsagrasyon
at ang medalyon ng Trispico na may isang mata na kung tawagin ay Trispico Erisumad Medalyon. Kaya raw isiniwalat ng kanyang ama ang lahat ng iyon dahil ramdam niyang may mangyayari na isang malakas na sakuna sa pagitan ng angkan na huno-hunong pinuno ng Gabunan sa Kabisayaan. Matapos ang ilang oras pa ay halos hinang-hina na itong si Cesar. Nang mapansin nga iyon ng ama ni Cesar, ay kinuha nito ang balaraw sa kanya. Pinalahad nito ang kanyang kanang braso. Nagwika naman ang kanyang ama na makakaramdam ito ng konting hapde. Agad niya nga itong sinunod at laking gulat ni Cesar nang hiniwa ng kanyang ama ang bandang braso nito sabay baon ng isang bato na halos kasing laki ng buto ng pakwan. Iyon raw ang mutya ng pangil ng kalabaw. Buhay ang gamit na iyon. Inilahad rin ng kanyang ama na yun ang dahilan kung bakit sobrang lakas ng kanyang pangangatawan. At tila hindi ito napapagod sa kahit anong gawain. Nang matapos iyon, ay tinawag na sila ng kanyang ina upang maghapunan na. Agad naman silang pumasok. Pilit namang isinasaulo ni Cesar ang lahat ng turo ng kanyang ama sa kanya noong mga panahong iyon. Matapos nga nilang makakain, ay tila inantok na itong si Cesar. Dala ng pagod, ay agaran ni naman itong nakatulog ng gabing iyon. Malalim na ang tulog ni Cesar ng gabing iyon. Bagya namang naalimpungatan ito sa kadahilanang may ilang kalampag siyang naririnig sa labas ng kanilang tahanan. Pagsipat niya naman sa dalawa niyang kapatid, ay mahimbing ang tulog ng mga ito, katabi ang kanyang ina. Ngunit nang lingunin niya ang higaan ng kanyang ama, ay laking gulat niya na wala iyon doon. Agad namang bumalikwas itong si Cesar at doon nga ay sumilip ito sa siwang ng kanilang dingding. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, ay nakita niya ang kanyang ama na pinapalibutan ng hindi bababa sa 4 na nilalang ng gabing iyon. Akmang susugod ang isang nilalang noon sa kanyang ama. Nakita niyang nag-usal ito ng pangtigalpo. Wala naman iyon naging epekto sa nilalang na lumapag sa harapan ng kanyang ama. Nanlilimahid naman noon sa animoy langis ang nilalang na nasa wangis ng isang baboy ramo. Pagsuwag naman ito sa kanyang ama, ay isang malakas na tumama iyon sa isang hanay ng mga puno sa kanilang bakuran. Pinagmasdan ni Cesar ang kanyang ama. Ngunit pansin niyang hindi na iyon gaya ng dati. Ang lakas at liksi nito ay bumaba na sa level ng isang normal na tao. Nang umatras bahagya ang baboy ramo, at nagbabadya ulit ito ng isang pagsuwag, doon na nagpasya si Cesar na lumabas sa kanilang bahay. Hawak ang balaraw na walang talim. Nagwika naman itong si Cesar ng, "Ako ang harapin ninyo. Kayong mga salot na walang alam gawin kundi ang manggulo sa tahimik na lupa. Kayo pa ang may lakas na loob na dumayo rito sa amin?" Wika noon ni Cesar sa nilalang.
Laking gulat naman ang nilalang na iyon, maging ang ama ni Cesar sa kanyang ginawa. Isang pagtawa naman ang narinig niya sa isang nilalang habang nagwiwika ito ng, "Ang balaraw ng walang talim. Anong silbi niyan sa kagaya mong hilaw pa sa karunungan? Pipili ka na lang, Silverio, ng tagapaghalili mo sa isang batang wala pang silbi." Wika noon at agarang sumugod ito patungo sa direksyon ni Cesar. Sumagot naman si Cesar dito ng, "Sige, subukan mo. Masyado kang hambog sa mga salitang binibitawan mo. Halika, lumapit ka." Sambit ni Cesar sa nilalang na iyon. Nang makita iyon ng ama niyang papasugod ay agaran itong pumagitna. Isang likido ang tumalsik noon sa katawan ni Cesar. Nakita niyang nakabaon ang kanang kamay ng nilalang sa gilid na katawan ng kanyang ama. Doon ay tila isang bulkan na nag-alboroto itong si Cesar. Inusal nito ang pangbuhay ng balaraw, maging ang orasyon para sa Sagrada Pamilya. Nang makita niyang lumabas na ang talim ng balaraw, agad niya itong itinarak sa dibdib ng nilalang na iyon. Sumigaw naman itong si Silverio na usalin ang panapos na pamuksa. At agaran nga ay tila isang goma na umuusok ang butas na nagawa ng balaraw sa katawan ng nilalang na iyon. Doon ay damang-dama ni Silverio ang lakas ng presensya sa katauhan ni Cesar. Maging ang mga natitirang nilalang noon ay umatras nang makita ang sinapit ng isa nilang kasama. Di naglaon noong hindi na makontrol ni Cesar ang kumakawalang galit sa kanyang katawan, ay agara na ngang umatras ang mga nilalang na iyon. Alam nila sa kanilang sarili ang kakayahan ng balaraw at medalyon na tinatangan ni Cesar ng mga sandaling iyon. Ilang minuto pa ay tila mga bulang nawala ang mga iyon sa likod ng nagtataasang puno. Doon na nga inalalayan ni Cesar ang kanyang ama na pumasok ng kanilang silid. Doon naman inamin ng kanyang ama na gumamit ito ng isang tigalpo upang hindi magising ang kanyang ina at mga kapatid niya. Nagsabi rin ang ama niya na hindi na niya kayang lumaban pa dahil wala na sa katawan niya ang mutya ng pangil ng kalabaw. Doon ay nagsabi itong tunguin ang lugar ng kanyang kapatid na isang bantog na albularyo. Nasa lugar iyon ng Alfonso, Cavite. Doon raw ay mas mapoprotektahan nito si Cesar. Sumunod man ng pangkat nila Manuel, ay palagay ang loob nito na maliligtas si Cesar sa kahit anong sitwasyon. Nagpaikot sila Cesar ng pangontras sa lugar, maging at iba pang mga harang sa orasyon ay ginawa na ito sa kanilang labas ng pamamahay. Matapos ang ikalawang araw, ay nagpasya na ngang tumungo si Cesar sa Alfonso. Sumakay ito sa kakilala niyang bangkero. Halos inabot iyon ng 1.5 araw sa karagatan. Lahat naman ng detalye at hawak ni Cesar sa kung paano niya ay matutunton ang bahay ng tiyuhin nito na itago na lang natin sa pangalang Victor. Sa tulong na rin ng iilang kalugar ni Victor, ay hindi nga nahirapan itong si Cesar na
matunton ang tahanan ng tiyuhin nito. Nang magkaharap nga sila, ay tuwang-tuwa ang tiyuhin nitong nagwiwika sa kanya ng, "Oh Cesar, ikaw na ba yan? Mantakin mo nga namang binatang binata ka na. Huling kita ko sa'yo, karga-karga ka ng iyong ina." Wika noon habang marahang niyayakap si Cesar. Nang marinig nga iyon ni Cesar, ay nagwika ito ng, "Ang totoo niyan, tiyo, kaya ako naparito para..." Hindi na natapos ni Cesar ang pagsasalita dahil sumagot itong si Victor na alam na niya ang lahat. Doon niya rin napag-alaman na kambal pala ang kanyang ama at tiyuhin nito. Kaya di umano, ramdam ni Victor ang lahat ng nangyayari. Maging ang sakunang mangyayari sa hanay nila laban sa mga bantog na aswang ng Kabisayaan. Ilang oras pa ang nagdaan. Pinaghanda naman ni Victor itong si Cesar dahil ngayong gabi raw ay isang pangkat lamang ang pwedeng mabuhay sa mundong ibabaw. Ramdam kasi noon ni Victor ang malawakang pagtitipon-tipon ng mga nasa kaliwa laban sa kanilang dalawa. Matagal na kasing gustong makuha ng mga nasa kaliwa ang balaraw na gamit ni Cesar. Umabot na nga sa oras na kanilang inaasahan. Nagsuot rin ng isang habay itong si Cesar na mula sa kanyang tiyuhin. Kukulangin daw kasi ang mutya na tanga ni Cesar ng mga sandaling iyon. Pasado 10:00 na ng gabi. Ang malamig at sariwang hangin ay biglang nag-iba. Doon sumenya si Tio Victor na maghanda na silang dalawa. Maya-maya pa ay di na nga sila nagkamali. Lumapag ang iilang uwak sa halamanan ng matanda. Maging ang ibang mga alalay ng nilalang na iyon ay dumating na rin. Doon humudyat ang matandang si Mang Manuel. Umangil ito ng napakalakas. Doon ay nakita ni Cesar ang wangis nito bilang isang aso. Ngunit pansin niyang napakalakas noon dahil nagtataglay din ito ng pinakamataas na antas ng bertud ng gabunan. Doon nga ay tila pagpapaula ng tigalpo ang ginawa noon ni Victor. Habang tumatakbo ng mabilis itong si Cesar, kada madaanan nito ay napapaslang niya. Ilang sandali pa, kanang kamay na lang ni Manuel ang natitira at itong matanda. May tama na rin itong si Cesar sa iba't ibang parte ng katawan. Maging ang tiyuhin noon ni Cesar ay palyado na rin ang ilang parte ng katawan. Nagwika naman itong si Mang Manuel kay Cesar ng, "Ano bata, masyado kang matapang para kalabanin ang kagaya ko. Kayong mga antingero, kayo ang salot at dapat mawala sa landas namin." Wika noon ng matanda. Wala kang pinag-iba sa mga kauri mo. Kung anong klaseng kayabangan ang meron ka, yan ang magpapahamak sa'yo. Masyado kang kampante na kakayanin mo ko. Sa bagay, kagaya ka ng una kong pinatay na hambog mong alalay. Di na ako nagtataka kung ano ang puno ay siyang bunga. Wika ni Cesar ng mga sandaling iyon. Nang marinig iyon ng matanda, ay isang malakas na angil ang pinakawalan nito. Kasabay noon ay ang mabilisang pagtakbo nito pasugod kay Cesar.
Doon ay inilabas ni Cesar ang medalyon ng Sagrada Familia. Nakita niyang tila nasilaw itong si Manuel sa liwanag na dulot ng medalyong ito. Agad namang nagbato si Victor ng tigalpo sa matandang iyon. Doon ay inutusan nitong itarak ang balaraw sa puso ng biktima. Nang marinig iyon ni Cesar ay agaran niya naman iyong sinunod. Doon ay isang malakas na bulwak ng likido ang lumabas sa matanda. Nang magawa iyon ni Cesar ay bigla na rin nawalan ng buhay ang isa pa nitong kasama. Iika-ika namang lumapit si Victor kay Cesar habang niyayakap ito. Doon ay napagtanto nilang tapos na ang laban nila sa angkan ng Gabunan sa Kabisayaan. Marami pang naganap sa mga tiyuhin at ama ni Cesar. Ngunit dito na lang ang sulat at karanasan ni Cesar. Marami pa sanang gustong ilahad itong si Cesar, ngunit titingnan pa nito kung maikikwento pa nito ang lahat. Okay, so ano ba? Comment na? Sige, magbibigay ako ng maikling komento. Grabe no, sana yung mga ganitong story, di ba? Ito sana yung pwedeng maging series. Isipin nyo, si Silverio at si Cesar ay galing ng Capiz. Tapos, ang galing lang din ni Silverio na hindi kasi nalahad dito kung paano nakuha ni Silverio yung kagamitan niya sa katawan o karga. Pero siguro kung doon nag-umpisa, tas hanggang sumunod kay Cesar, tapos nagkaroon ng pamilya Cesar na ipasa sa anak. Sigurong gandang series nun. Kasi ako, sabi nga rito sa kwento, tapos na raw yung digmaan ng angkan ng mga Gabunang aswang sa Kabisayaan. Pero kung hindi ako naubos, meron at meron yan. Kasi si Cesar nga buhay. Tsaka kita nyo naman, sabi ni Cesar nung nagpadala, marami pa raw karanasan itong si Cesar. Titingnan kung may lalahad pa o ano. Diba? Pero kayo, ano bang naramdaman nyo sa kwento? Medyo, medyo bitin, diba? Bitin, no? Kahit ako bitin talaga. Pero wala tayong magagawa. Yun lang yung isinend ng sender at titingnan natin, tatry natin kausapin. Babalikan ko siya kung makukuha niya pa yung pangalawa o pangatlong istorya nito. Pero para sa akin bitin, pero okay tong kung may part 2, part 3 diba? So yun lang muna mga kabaryo. Nga pala, yung shoutout ko siguro next upload o next pa. Iniipon ko kasi. Pero lahat naman yan, nakikita nyo, nire-reply ko kayo, pinupusuan ko yan. Hindi naman tayo suplado diba? So, ano ba naman yung replyan mo yung mga nagko-comment sa'yo. May time pa kasi ako, diba? Kumbaga, pasensya na rin kung hindi ko kayo nare-replyan. Okay lang yon. At least nababasa ko yon. Wala akong hindi nabasa kahit isa. Hindi ko man kayo na-replyan o hindi ko napusuan yung comment ninyo. Nabasa ko yan. Hanggang dito na lang muna, kabaryo. Susunod na kwento ulit. Abangan nyo. Tapos, dun ko na shoutout lahat. Nga pala, yung mga nakikinig lang dito, subscribe na kayo, saka follow nyo yung, i-like nyo yung mga uploaded videos natin. Tapos, siguro, pinag-iisipan ko na siguro next week or next week, gagawa na lang ako ng page ng Kwentong Baryo kasi hindi pa natin na-establish yun. Tapos dun, pwede tayong mag-chat on time. Gagawa akong GC. Tapos, basta, magiging enjoy yun, promise. Pero, wag nyo munang panghawakan yun. Dito lang muna tayo sa kung ano yung pinapadala ng sender. Mulit-muli, maraming salamat. Hanggang dito na lang.